Every year nga ay nakasanayan na nitong si Ate Princess ang mag-photoshoot nga dito sa may Colorado. Dito nga kami madalas kapag nga birthday niya mga mi at dito nga siya nagpapapicture. Inayusan ko nga lang siya kanina sa may bahay at dumiretso na kami dito sa kanila. Eto mga mi, prepare na nga yung mga kailangan ni Ate Princess pero wala nga silang mahanap na number 12 na balon kaya kung ano lang yung meron ayun na nga yung ginamit namin. Hindi na nga ako masyadong nakapag-video kanina kung saan siya nagpa-picture mga mi kasi pinagbabawal nga daw sabi nga nung nagbabantay. Ang bait nga lang nung nag-assist sa amin mga mi kasi itong si Ate Princess nga ay nahihiyang mag-post pa kanina at tinuturuan nga siya at ginaguide talaga. Nagpunta nga kami dito sa may grocery mga mi kasi may mga bibilhin nga kami na kulang pa doon sa may panghanda ni Ate Princess. Kumuha nga din pala ako ng isda na pang-ihaw namin dyan mga mi. Parang kailan lang nung maliit na baby pa itong si Ate Princess. Tignan nyo naman ngayon ay halos ka-height ko na siya. Kahit nga papano ngayon ay nararanasan na nga ng mga anak ko yung mga hindi ko nararanasan. Kasi mga mi dati naalala ko pa. Dahil nga maliit na probinsya yung sa amin, walang ganito. Yung bang parang mga store lang, meron din siguro mga grocery store mga mi pero maliliit lang kasi nga isla lang halos yung sa amin. Tapos mga mi, nung pinanganak ko si Ate Princess, sa totoo nga lang ay talagang kapos din kami noon kasi nga mga mi nawalan ako ng trabaho kasi nga nung nalaman ng boss ko na buntis nga ako mga mi ay natanggal nga ako. Kaya yun mga mi, hindi ko nga natutustusan ng maayos yung mga pangangailangan ni Ate Princess. Hanggang nga nung nag 2 years old siya mga mi, doon lang ulit ako nakabawi kay Ate Princess na nabibili lahat ng gusto na naman niya. Kasi nga mga mi, nagtrabaho na nga ako nung pagka 2 years old niya at bumalik na nga kami noon ng Baguio. Mahabang kwento mga mi, yung kwento nga namin ni Ate Princess na noon nga ay kami-kami lang yung namumuhay. Medyo magulo din kasi yung mga nangyari dati mga mi pero ayaw ko nang balikan kasi naka-move on na tayo sa... Ang mahalaga na lang sa akin ngayon mga mi kung ano yung buhay na meron kami ng mga anak ko kasama na nga si Daddy Jeff. Ngayon nga na 12 years old na itong si Ate Princess ay naniniwala na nga ako yung mga sinasabi nila dati na habang maliit pa yung mga anak mo ay i-enjoy mo na kasi darating yung araw na magbabago na nga ang lahat. At yun na nga yung mga nararanasan ko ngayon kay Ate Princess. Ang dami na nga niyang pinagbago mga mi, ibang-iba na siya sa dating princess. Dati pa nga yan mga mi ay hindi yan makatulog kapag nga wala ako. For example na lang mga mi, ginagabi ako dati sa pag-uwi dahil nga sa trabaho. Talagang mag-aantay pa nga yan mga mi at tumatawag na nga na mami na saan ka na at umiiyak na nga yan. Yung bang dati kada day off ko ay mag-aaya ngayon na magja-Jollibee nga kami. Ngayon nga mga mi, ayan na. Yung mga kaibigan na nga niya ang nag-aaya at nagpapaalam na ang lalabas sila. Ayan mga mi, pagkatapos nga pala naming mag-grocery, dumaan lang muna kami dito sa may McDo kasi nga nagugutom na daw itong si birthday girl. Pagkatapos nga naming makapag-take out mami ay umuwi na nga kami kasi magluluto pa nga ako. Umaambon na nga dyan at ito, nagmamadali na talaga kami kasi mamayang alas 8 ay nandun na nga daw yung mga bisita. Pagdating namin mga mi, tapos na nga itong ginawa nila Daddy Jeff dito sa may hagdan. Kung napanood nyo nga yung pagkahulong ni Baby Amari, kaya naman tinapos na talaga yan at nilagyan na nga ng railings.